Amber, Jeremy, Aldrin, Boss, kamusta po kayo lahat? Nag-live lang ako kasi may kukwento ko sa inyo. Nahirapan ako mag-push eh, nangangali na rin ako. Jerome Barayuga from Nueva Ecija. Ganda gabi, Robilisa, Bonggalbal, yan. Dali para makita ko yung nagko-calling. Carlo Anthony de Jesus, Eric, boss, kailan hohoyo si Kulao? Malapit na ho yan. Hindi, kasi kukwento ko sa inyo. Kasi marami kasing nangaaway sa akin. Sige, padamihin natin ng konti. Sayang eh. Silaw masyado. Silaw. Dito. Nya. Idol ka daw ng asawa ko pero ako idol ko sa FLM. Ha? Game na after live yung chat ko ha. Okay, sige, Carlo. Yan, kukwento ko sa inyo ngayon. Kukwento ko sa inyo ngayon kung bakit sa Luneta ko siya inaya. Si Norman Mangusin. Okay, umpisahan natin na nagpunta ako doon ng gabi. Nung pinunta ko siya ng gabi doon, so hindi naman ako pinapasok ng gwardya. Hindi ako pinapasok ng gwardya kasi alam nilang medyo magkakaroon ng tensyon. Ang alam ng mga gwardya, gising pa siya eh. Kaya hindi ako pinapasok talaga ng mga gwardya. Nung pumunta ako doon, sabi ko, kung pwede ako mag-live dito sa may parking. Sabi niya, okay sir, basta 5 minutes lang. Kasi bawal po talaga dyan tumigil lang matagal. Loading and unloading lang yung lugar. Okay. Pero doon sa live ko, kita nyo naman, nanawagan ako, iparating nyo ito kay FLM, gising pa yan, kasi hindi ako makapasok sa kanya, kasi nakablock ako eh. Nakablock ako sa kanyang mga account eh. So hindi ko talaga nakikita, hindi ko na monitor kung naka-live ba siya o hindi. Ngayon, umuwi ako. Yan. Nung umuwi ako, pagdating ko dito sa bahay, nag-live ulit ako. Tama yung sinabi niya, 4:30 gising na siya. Kasi yung kaibigan ko nasa sa loob, sabi niya, gising na. Nadito na ng alas 5:30. Bumaba na. Pupunta doon sa buffet area. Sa breakfast area. Nung nasa breakfast area, maingay daw siya. May mga tinatawagan. Ang ingay niya, yung time na nang-ingay daw niya, daming tinatawagan. Kasi kasyo, papanood din ko mamaya yan. Putang anong hindot na yan eh. Ganyan eh. Kagabi nga gusto ko na ang babain eh. Gumaganon siya eh. So doon palang huli na siya, nung gabi na yun, andun siya. Okay, yan na. Kinabukasan, pagkagising ko, alas 7. Dali ha. Alas 7 ng umaga, nag-chat sa akin yung isang staff doon na nakapollow sa atin. Kaya ako nababase, nakaprend sa akin eh. Sabi niya, The Kings, huwag ka na bumalik ng Heritage. Okay, oy boss, bakit? Napanood mo ba? Opo boss, stop ako dito, wag mo na lang banggitin yung pangalan ko. Sige, okay lang, bakit? Kasi may mga tinatawagan siyang tao, tapos may mga gwardiya siyang sinasabihan na pag dumating, bantayan nyo lang, pupunta dyan si Casper, pahawakan ko agad, pag nahawakan ni Casper, saka ko babanatan. Siyempre yung mga, alam mo yung mga pampelikula, alam mo yung mga pampelikula ni Norman Mangusin. So naisip-isip ko nung umaga, o nga no, kasi ini-announce ko nung gabi, babalik ako eh, babalikan talaga kita. So, buo ang loob ko, buo naman talaga ang loob ko, buo ang loob ko na babalikan ko siya. Kaya lang nung umaga, naisip ko, napapanood dito kagabi.
Hindi ako babalik doon. Sabi ko, hindi ako babalik ng Heritage. Unang-una, pinagplanuhan niya na babalik ako eh. Kung siya din lamang, ang pupunta doon sa baba, okay ako doon. Babalik ako siya doon. Ang problema, may kinausap siya mga guard. Yung mga guard naman, wala namang problema doon eh. Hindi naman makikialam yun kasi trabaho nila. Ang trabaho nila, hindi ako papasukin, awatin ako, or makasuhan ako. Padalawa. Totoo yung sinasabi ni Mangusin na may daan sa likod yun. Ang sinasabi niyang may daan sa likod, yun yung fire exit. Yun yung fire exit. Oo. Yun yung fire exit na sinasabi niya. Yun namang radyo, tungkol dyan sa radyo na yun, galing sa Shopee, kasi yung guard, siyempre, yung kaibigan ko, patingin niya ako ng picture ng inyong mga radyo dyan. So, sinend niya sa akin, yung kulay black, pinost ko yun eh. So, yung radyo na yun, sarili niya lang. Ano nga, sandali lang ha. Mark Angelo Tag, parehas lang kayong gago eh. Wala naman kayo na itutulo sa Pilipinas, panggulo lang kayo. O, putang ina mo. Gago ka. May pinapalawanag ako rito, gugulo kayo. Kaya nga, makinig ka muna kasi. Tatanga-tanga ka rin, ayaw mo naman makinig eh. Ganito kasi yan. So, totoo yung may daan doon sa likod ng Heritage. At naniniwala naman ako na kabisado niya Heritage. Pero, alam nyo ba yung, kayo mag-isip, anong say-say na magbibigay siya ng 1,500 sa gwardiya nung umagang-umaga? Anong purpose niya? Nagbigay siya ng 100, ito, pang-almusal nyo, bahala na kayo dyan, ha? O, Casper, alam nyo na dyan. Yung makautos siya sa mga gwardiya. So, sabi ko, maseset up ako ni Kulaong. Maseset up ako ni Kulaong pag ako ay bumalik ng Heritage. Pero sabi ko nga, kung siya din lamang ang makakasalubo ko doon sa baba at bababang mag-isa, hindi ko siya atrasan. Sa Heritage talaga ako. Diba? Heritage ako. Pero buwan loob kong balikan siya. Kaya nga bumalik ako, lumuwas nga ako eh. Kasi ang dami niyang ginawang plano. Bawal ko lang pong ipakita dito kasi kawawa naman yung empleyado. Iparating nyo to kay Kulaong ha. Alam ko naging plano niya sa akin nung maghapon na yon. Wag ako, Norman. Kung hindi nag-leak yung plano niya na yon, daldal pa siya ng daldal sa post pa siya ng post eh, na may radyo ako, iraradyo ako ni Casper. Alam niyo yun? So, nagduda na kami doon. Buti na lang, siyempre, ang nag-post niya ako na hindi lahat ng empleyado dyan sa Heritage ay sa'yo. May mga followers din kaming amin. So, sabi ko, ewan ko, parang hindi na to hindi worth na puntahan ko, pero sabi ko, pupunta ako. Kaya ang ginawa ko, nag-set up ako ng luneta. Nung mag-set up ako ng luneta, alas 8 ng umaga. Paputol-putol yung sinasabi yung straight na live, yung 4 na power bank. Hindi totoo yun, kasi paputol-putol siya eh. Ngayon, alam ko makakarating sa kanyan, isipin nyo, alas 8 ng umaga. Kaya ako ginawa ng maagang-maaga para wala siyang dahilan na hindi niya napanood maghapon. Alas 2. Tandaan nyo yung binibidyo niya yung EDSA. Alam niya nang pupunta ako ng luneta. Yung ito, nakalive tayo dito sa EDSA para pag dumating sa Kings, ganan, si Casper nasa baba na. Nadito lahat sa akin yan, nadito lahat yan. Ultimong pagbibigay niya ng 1,500 doon sa mga gwardiya, nadito lahat yan. Nadito lahat yan. Ultimong picture niya na nag-aalmusal siya na mura siya ng mura, ang dami niyang tinatawagan. Nasa akin lahat yan. So mga nagtatanong, bakit hindi ko puntahan sa Heritage? Alam nyo na ngayon ang rason. Alam nyo sa totoo, itong mga nanonood kanina, yan o, pare-parehas kayong nagkakaingitan lang kayo. Hindi kami nagkakaingit. Wala po ako dapat ikaingit sa taong yan. Scammer po yan.
Scammer po yan, magnanakaw po yan. Hindi ako nag-iinggit dyan. At doon sa nagsasabi naman, ito na nga nangyayari. Ito masakit ha. Sa mga nanonood at sa mga nakakapanood, tayo po magkakabanggaan dito. Alam niyo kung bakit? Unang-una, sinasabihan niyo kami na mga tanga, mga bobo kayo, wala kayong natutulong sa Pilipinas, wala kayong for content lang. Pag sinabi niyong for content lang, hindi po kayo nakasubaybay ngayon lang. Hindi po kayo nakasubaybay. Kapag kita namin sa mga nagko-comment ang matagal na nakasubaybay, hindi po ito for content. Hindi po ito for content. Alam niyo kung for content lang ito, si Romy Diaz ang makikita niyo sa Luneta. Si Romy Diaz yun. Kaya nga, sinabi ko doon, hindi ako nag-Romy Diaz dito. Hindi ako para magpatawa, hindi ako bilang komedyante. Kaya ako pumunta ron. Inaasahan ko naman talaga siyang pupunta. Kasi nagbitaw na siya ng salita. Sige, pupuntahan natin. Kaya alam kong maraming dadating eh. Pero nakatungo ang Diyos. Sa maniwala kahit sa hindi. Wala ako sinabihan taong pumunta ron. Pero may mga nag-text na pupunta raw sila. Hindi para punta ka doon, supportahan. Hindi po ako ganun. Hindi ako ganun. Kasi malalagay din ako sa alanganin. Pag ako nagtawag, magkagulo doon, sagutin ko pa yung mga tinawagan ko. So ako mag-isang pumunta doon. Kita nyo, nagmaneho ko mag-isa pa Maynila. Diba? Kaya please lang po, dito po sa mga nanonood na nagsasabing content, alasin nyo na po sa utak niyo yan. Kasi hindi nyo po naumpisan itong laban na to. At hindi kami titigil na mga kasamahan ko hanggat hindi natatapos ito. Marami naman, ang dami nagmumura sa akin dyan. Puro content kayo, puro kahudasan kayo. Wala kayo naitutulong sa Pilipinas. Huwag po kayo magsalitang walang naitutulong. Dahil kami tumutulong na hindi kami nagyayabang. Hindi ho kailangan ipagyabang ang pagtulong. Ano ba? Hindi ba? Yung mga tao natin dito, alam nila yan. Simula't simula. Kaya nasubaybayan nila yan. Wala pong content dito. Ako po nag-risk ako. Alam kong pwede akong patayin doon. Di ba? Alam ko pong pwede akong patayin doon ni Culaong. Pero hindi niya kayang gawin yung kasi duwag niya. Supot yan. Kita niyo yung nag-leak na GC? Pababaral na daw niya ako. Sabi niya lang, wag. Eh di idol na idol siya ng mga tao, mga nasa GC. Alam mo yung GC ng mga tanga? Ang dami nila ron. Tingnan niyo yung post ni, ang nag-post ito si Puginius, yung conversation nila. Nanonood lang kami sa taas. Alam ni Culaong na nandun ako, nanonood daw siya. Kasi may tao si Culaong na nagbibideo sa akin doon. Kung hindi ba naman talagang kaduwagan yan? Ang dami daw namin doon. Natural maraming tao doon. Hindi ka ba naman tanga? Luneta yun. Natural may tao doon. Hindi ko nakasalanan kung may mga vlogger na nagpuntahan doon. Putang ina naman, Culaong eh. Kasalanan ko pa marami nagpuntahan vlogger doon. Eh ikaw nga ang ngak-ngak sa social media. Sinasagot lang kita. Natural, nag-live ako. Pupunta ako doon. Yung ibang vlogger na gusto ka rin makita, natural pupunta yan doon. Sasabihin mo, kayabang mo, porque marami nagpapapicture. Putang ina ka na. Alam mo, Norman, nung gabi na yon, ayoko may lumapit sa akin na magpapapicture. Kasi baka nga naman sabihin, ang daming tao doon. Kita mo, lumalayo ako sa tao. Pag may nagpapapicture, di ba? Alam nga namang isnabing ko yun. Alam nga namang mag-isnab ako doon. Sabi ko lang, sige po, salamat po. Lumalayo na ako sa mga tao. Hindi ko pa napapansin. Kasi ayoko may mga damay. Eto naman, may isa pang pinalalabas na issue si Tanga. Bakit daw ako
Mayroon daw akong sasakyan, may dala pa akong bagpak. Napansin nyo, may bagpak ako. Ang laman ng bagpak na yon, 2 t-shirt, 1 pajama, toothbrush, toothpaste, sabon, tsaka kumot. Dahil daw nakakatulog ng walang kumot. Alam na alam ko na kung si Kulaong ay darating doon, makikipagsuntukan o makikipag-away, kahit ano pa man ding mangyari, huhulihin kami ng pulis. Pag hinuli ako ng pulis, may gamit ako. Meron akong damit, meron akong boxer short, meron akong kumot, meron akong pamalit, meron akong pantulog, meron akong toothbrush. At saka sino ba naman tanga na magdadala ng armas doon? Kung mabagan siya ako doon, bobo ka. Ang bobo mo. Ba't ako magdadala ng armas doon? Unang-una, kung may kakilala kang pulis, ipabagan siya mo ako doon, kapkapan ako doon. Sabihin lang, may laseta to, may kutsilyo to, may ice pick to, may baril to. Sino ipinahama ko? Sarili ko. Damit at bayag ko ang binitbit ko sa luneta. Norman Mangusin, huwag kang tanga. Huwag kang masyadong nagkakakape. Huwag mo kong issuehan tungkol dyan sa bag na yan. Huwag mo kong issuehan tungkol sa bag na yan. Ready ako eh. Alam kong po pwede mangyari. Mag-away dun. Eh, public yun. Pero mas gusto ko makapag-away sa public kaysa sinasabi mong bumalik ako ng heritage na nakaset up ang tao mo, tanga ka. Ano ako pa sasabihin mong duwag? Ang lapit-lapit na luneta, hindi ka pumunta rito. Kung matapang ka, noon mo pa ako hinahamon na pupunta ka rito sa Chaong. Kung hindi ka ba naman ulaga, ilang beses mo na akong hinamon. Pinag-aksayan na nga kita ng oras, puntahan sa Maynila eh. Kasi sinasabi ng iba, tama na yan. Ito po ha, pasensya na po, pero wag nyo na po kami sabihan ng, tama na yan, magpatawaran na kayo. Hindi po pwede. Hindi po kasi pwedeng patawarin si Norman. Maniwala kayo sa akin dahil darating ang araw, kamag-anak nyo na binubudol niyan. Kami na nga po ang nagre-risk eh. Tapos kami pa sasabihin nyo, for content. For content, magkakamatayan na doon. Nag-risk po ako ng buhay dyan sa Luneta. Alam ko ang pwedeng maganap at mangyari dyan. Hindi man siya lumabas, tatraydorin niya ako. Pinakamababa na doon, ang dami, may pulis na dumating na nung mga bandang at maglalas na ang video ko ng mga 20 minutes. May dumating na mga pulis eh. Lumapit pa sa akin, boss, anong yan? Boss, vlog lang to, nagbablog lang ako. Siyempre, sabihin ko, nagbablog ako. Alang masabi ko, may nahamon po ako suntukan dito. Yung ba naman Norman, in-issue mo pa na nanduwag ako? Na sinabi ko sa pulis na nagbablog lang ako? Tanga. Natural, alam sabihin ko sa pulis, boss, may nahamon ako suntukan dito. Tanga ka? Huwag ka na mag-ano sa mga issue, Norman. Ang issue dito, bakit hindi mo ako sinipot? Ang gusto mo, matrap mo ako doon. Ang sinabi ko sa'yo, lalaki akong kausap. Kapag may ibang gumalaw sa isang luneta, pananagutan kita. Ang gusto ko lang one-on-one tayong dalawa. Anak ng putang ina, yung GC nyo? Yung nag-leak yung GC? Nina Monique? Pababaril mo na ako. Patetira mo na ako. Itutumba mo na ako. O bakit? Ano yan? Ang sabi ko sa'yo, Norman, suntukan. Hindi naman kayo, hindi pa kita hinahamon ng patayan. Alam ko kasing duwag ka. Kaya hinamon muna kita ng suntukan. Ang susunod na hamon ko sa'yo, patayan na. Putang ina ka. Tanga-tanga ka. Masyado ka nagkakakape. Di ba ang sabi ko doon, 10 minutes, suntukan lang. Ano, gusto mo ako ipatumba? Suntukan pa lang ang hamon ko sa'yo, Norman, hindi pa patayan.
Tang ina to, normal na talaga to. Hindi daw yung, tama, hindi daw yung pulis, tanod daw yun. Puking ina mo, pag napanood dito ng mga pulis, na tanod lang sila. Naka-uniforme, may baril, tanod. Ibang gwardiya ng Luneta, ang nakagwardya sa Luneta na naka-color brown. Yung nagsusuran doon, pulis yun. Ewan ko lang, hindi ako taga Maynila, hindi ako taga Luneta. Kayo nga magsabi, yung malapit sa Maynila. May barangay tanod ba dyan sa Luneta? Barangay tanod. May barangay tanod ba sa Luneta? Ang andyan, polis. At saka yung mga bantay sa Luneta, yung naka-brown. Ito pa. Ang marami nagsasabi, sasagutin ko lang po ha, sasagutin ko lang. Ang yabang nyo puro content, kung talagang gusto mong makita si Mangusin, puntahan mo sa hotel. Kayo naman. Pupunta ako ng hotel. Mag-check-in ako. Magagastusan ako. Padalawa, kung sa loob ng hotel ko yung babanatan, hindi si Norman ang kalabang ko, management, kayo naman. Ang tatapang nyo rin kasi. Kaya nga sa labas ko siya hinihintay eh. Diba? Bakit ko naman siya susuntokin sa breakfast table? Pag sinuntok ko siya doon, sino kalabang ko doon? Management. Hindi na si Norman Mangusin. Pero, kahit papaano, siya talaga yung nag-imbita sa akin doon. Ang problema kay Norman, tinarigger niya ako na papuntahin ako doon eh. Pumunta ka dito, pag-uuntugin ko kayo ni Atty. Putang ina mo nung pinuntahan ka. Marshal yon, tama. Pulis Luneta. Ano sinasabi nyo? Kayo talaga gagawa pa ng istorya hanggang barangay lang pala utak nyo. At saka doon sa mga nagsasabi na tigilan ko na, mga kaibigan ko rin naman ito iba. Pare, wag mo nang pansinin. Hindi naman lalaban yan, duwag yan. Hindi po natin po pwedeng pansinin. Na hindi papansinin. Isipin nyo. Siya na nga ang supot, siya pa hindi dumating, siya pa nakakapagyabang. Di, ewan ko. Ito, na-explain ko lang po ito sa inyo kasi ang nangyayari, yung mga nanonood, nababago nag-aabang, tayo po ang nagbabangga. Mumurahin niyo ako, natural, hindi ko kayo kilala, mamamura ko rin kayo. Pero kung ako yung nagko-content lang, kami ng mga kasamahan ko, pabor po sa amin na kayo'y maging basher namin. Alam niyo kung bakit? Dadami engagement. Hindi po namin hinabol yan. Ngayon, hinahamon ko kayo. Noong nag-live ako sa Luneta, may narinig ba kayo sa akin kahit isa na i-share nyo to, i-share, like, and follow, comment. May narinig ba kayong ganon? Wala. Pagkadampot ko ng telepono, nakapokus lang ako kay Mangusin. Hindi ko na nga po alam na ang dami nagpapalipad eh. Pinapasalamatan ko na lang pag may nakikita ako eh. Hindi ako nagsabing, i-like nyo naman po ito, o i-share nyo to. Diba? Hindi po ito, hindi po. Alasin nyo po sa utak nyo yung for content ito. Kasi ang gusto namin dito yung makulong si Norman Mangusin. Pambansa supot sa tarpaulin. Hindi po namin purpose ang pagkakitaan kayo. Maniwala kayo sa hindi. Pag nakulong yan, titigil kami. Pag nakulong si Norman Mangusin, titigil na kami. May trabaho din po akong akin. Hindi po natin. Kasi marami pong marami din matatapang dito eh. Marami matatapang. Marami suggestion. Tama naman po yung suggestion nyo. Pero pinakinggan nyo naman po ba yung suggestion ko? Nasabi nyo, puntahan ko sa Heritage. Pasukin ko. Katukin ko yung kwarto. Sino pong kalabang ko doon? Management. Hindi siya.
Kaya doon lang ako sa labas naghahamon. At sa maniwala kahit sa hindi, ang dami ko pong pwedeng maging sponsor ng check-in. May maging sponsor na nga sa akin doon kahit 1 linggo ako doon eh. Libre kain. Libre tulog. Mabantayan ko lang si Norman kahit anong ginagawa niya. Eh kung manggigil ako, banatan ko yon. Manggigil sa akin, banatan ako. Magsuntukan kami doon. Wala akong pakialam sa kanya kung makulong siya at hindi. Ang iniisip ko ako. Di bali ko kaming dalawa lang ni Norman, pero kung ang kalaban ko ay itong si Heritage na, abay, medyo hindi po tama yung... Kung magsusunto ka kami sa labas. Kaya nga doon ko siya pinuntahan sa labas eh. Tapos kaya, explain ko na kanina eh, kung bakit niya ako pinipilit bumalik eh. Nasa akin lahat. Ultimo mga kasamahan mong adik, Casper, pinunta mo sa Baclaran. Kayo nakaabang doon. Na kunyari dispatcher ng mga jeep. Putang ina nyo, wag niyo ako. Ba't ako babalik dyan sa Heritage? Nasa akin lahat, Casper. Kung tuso kayo, tuso ako. Ang iniisip nyo kasi pampelikula eh. Patayan agad eh. Hinamon lang kita. Norman. Suntukan 10 minutes, ang linaw-linaw. Tapos set up mo ako doon, pagugulpin mo. Putang ina mong duwag ka talagang hayop ka. Demonyo kang putang ina mong kabayo ka. Suntukan pa lang ang hamon ko sa'yo, hindi pa patayan. Suntukan pa lang. Tang ina mo, Norman. At pag ikay maghahamon, siguraduhin mo ikaw ang haharap. Kung sino-sinong paharapin mo sa akin. Babaril na ako ng bata mo. Putang ina, sinong bata mo? Nandito lahat sa akin na ebidensya nyo kung paano nyo ako isineset up sa Heritage nung gabi na yon, nung umaga na yon. Bita ko babalik. Gago. Tapos yung iba naman, wala kang kwenta yan. Puntahan mo sa Heritage. Puro katapang. Opo, matapang talaga ako. Hindi ko naman susuguro niya kung hindi ako matapang eh. Pero gumagamit din ako ng utak. Pero yung pagpunta ko doon sa Luneta, risky po yung para sa akin. Risky yun. Pwede talaga ako ipapatay ni Norman. Kasi duwag yan. Pwede ako ipasuntok doon kahit kanino. Duwag yan. Alam nyo kung may lumapit sa akin doon, ginulpi ako ng tao doon, tatawanan ko pa siya eh. Putang ina mo, ikaw hinahamon ko kung sino-sinong papupuntahin mo rito. Sabi ko naman sa inyo, kahit suntok-suntokan ako ni Norman, matamaan ako, at least makakaganti ako. Ganun talaga suntukan eh. Wala man suntukan, hindi ka tatamaan eh. Diba? Pero yung hamon mo yung suntukan, ang gusto naman ng isang patayan, action movie, wag ganun. Tapos maghahad ka pa ng mga adik sa Baclaran para lang bantayan ako, kunyari dispatcher, kunyari tambay doon. Pag dumating ako, hawakan nyo. Utang ina ninyo, nadito lahat sa akin yan. Gago kayo. Pang action po puking ina mo. May pa secret door ka pa. Exit lang yung sinasabi mo. Mano. Hinamon mo ako, pag-uuntogin mo kami ni Atty. Sabi. Pinuntahan kita, sabi ko, suntukan lang, 10 minutes. Ang dami mo nang ginawa. Pinuntahan mo mga gwardya, yung kotse ko kamo, pag hinarangan, haharangan ng sasakyan nyo, iko-corner nyo ako, para hindi na ako makapalag. Ano yan, Putang ina mo, Norman, ang katangahan mo naman. Ano yun? Anong katuwagan mo? Tapos pagdating ng live mo, dito ko siya inahantay. Nag-promise siyang pumunta rito. Siguro nga ako hindi nag-leak yung ano nyo, yung mga plano nyo sa akin. Pupuntahan talaga kita dyan eh. Dahil ikaw lang naman ang gusto ko makaharap eh. Pero yung ipaset up mo ko sa ibang tao, doon pa lang supot na supot ka na.
Doon pa lang supot ka na, yung ituturo mo ako. Kahit pa si Casper ang iharap mo sa akin, tatawanan kita eh. Baka nga hindi ko labanan si Casper eh. Bit ko naman lalabanan si Casper? Siya ba hinamon ko? Sa kanya ba ako may galit? Kahit patauhan mo yan. Pero hindi ako takot sa iyo, Casper. Minumura nga kitang putang ina ka eh. Ang hinamon ko dito si Norman. Shoutout po sa inyo lahat. Nababasa ko po yan ha. Nababasa ko po. Nababasa ko po lahat ng comment ninyo. Para ka nag-imbita sa loob ng bahay nyo. Pumunta ka dito sa bahay, kakain tayo. Nung pumunta yung tao sa bahay nyo, sarado yung bahay nyo. Ganon ang ginawa mo, Norman eh. Tulog. Lagi mong idinidi, itulog na ako maaga pa. Isa pa yan. Nasa akin din. May ka-textmate ka. Babae. 12:30 ka-text mo pa. Putang ina mo, anong tulog ka na ng alas 9. Nasa akin lahat yan, Norman. Kaya ako to sinasabi, gamitin mong ebidensya. At pag hindi ko ito nailabas, isasampal ko ito sa mukha mo. Gago ka. Kasuputan mo? Suntukan lang? Tapos pagtatangka mo ang buhay ko doon, gano'n kakasupot? Pero kung talagang patayan ang gusto mo, barilan ang hahamunin ko sa'yo. Magsabi ka lang. Alam ko makakarating ito sa'yo, Norman. Recorded ito. Barilan gusto mo, payag ako. Suntukan ang gusto mo, payag ako. Wag lang yung kinukwento mong may towel dito, tapos toothbrush na matulog, putang ina mo. Kaya ano yun eh. Kaya hari ng tondo yun eh. Asyong salongga yun eh. Wag mo nga kami pinaggagago, Norman. Hindi totoo yun. Gusto mo, hantingan tayo eh. Pero ikaw hinahamon ko rito. Ako lang to, at dapat ikaw lang. Tingnan mo. Pagyayabangan mo pa ako na wala ako isang salita. May isang salita ako. Pero hindi ako kakagat doon sa pain mo na bumalik sa Heritage. Natural, sinabi ko nung gabi yung babalik ako. Wala pa akong alam sa plano mo eh. Ang ina mo. Pati gwardiya doon, ipapahamak mo. Anong purpose? Sige nga, Norman, sabihin mo nga. Anong purpose ng pagbibigay mo ng 1.5 sa mga gwardiya sa labas? Tarantado ka. Paradyo-radyo ka pa? Bawal ka naman sa frequency. Ewan ko. Yung frequency ng hotel, ano ito yung pagagamit sa'yo? Ano ka doon? Kung ba may-ari? Kung ma-vlog mo. Pauwi ka na. Kaya may nag-video-video ba dito kagabi? At for your information, Norman Mangusin, live ko ginawa yun sa Heritage. Huwag mo akong tangahin. Anong pinagsasasabi mong nag-video-video ako doon nung makauwi na ako saka ako ipinost? Tanga. Sino po ang nakapanood sa inyo nung gabi na yon? Na naka-live ako sa harap ng Heritage. Ang sinasabi kasi ni Kabayo, ni Supot, nag-video-video ako sabay sibat, sabay post. Ano yun? Ano Norman yun? Sabi mo kanina, ano yun? Botcha luneta. Tarantado ka. Pinagbigyan kita ko ano sasabihin mo kahapon maghapon at kanina maghapon eh. Alam na alam ko yung kayabangan mo eh. Anak ng putang ina. Magkano offer mo? Hindi kailangan i-offer. Salamat po sa inyo. Marapakarami po nag-PPM sa akin. Yan po ay mga halos galit na rin sa kanya o gusto siyang makita. Gusto siya. Alam mo yung bakit ang daming tao sa Luneta? Luneta yun.
Eh kung doon kita inaya sa La Loma, sa sementeryo, walang tao doon. Nasaya, hindi po. Yung pong aking biyahe, yan pa, isa pa, salamat po sa nag-comment. Ako daw po ay nag-aksaya ng pera, ng pagod, biyahe. Hindi po ako nakapag-aksaya. Yung pong gastos papunta ron, okay lang po yun. Yung pong pagod, okay lang po yun. Pero yung mapatunayan kung siya'y supot, daig ko pa po yung gumastos ng malaking-malaki. Napatunayan ko sa buong Pilipinas na siya'y supot at ako'y may isang salita. Hindi na rin ho kayang bayaran yun. Kaya salamat din po na wag ko nang pansinin, magpapagod ako, mag-aaksaya ng oras. Hindi po. Okay na po yun. Ito okay to, wag mo nang pansinin, maubos lang ang buhok mo. Tangan, ang daming ini-issue sa akin. Yung bag ko, may baril daw ako. Kayo po ang tatanungin ko. Pupunta kayo ng Luneta na alam ng ini-announce mo sa social media, pupunta ka ng Luneta, may nahamon ka ng away. Magdadala ka ba ng baril? Magdadala ka ba ng armas? Wala pong tangang ganong gagawa. Ang gagawa lang noon ay duwag. Ang ina mo. Natakot ko pala sa toothbrush ko. Yun ang inaano nila sa GC, may bag pa eh. Duda ako dun sa bag eh. Putang ina, alam mo, normal kakakape mo yan. Ang dami daw tao doon, isinet up. Hindi kita isinet up, Norman, doon. Excuse me, Norman. Hindi kita isinet up doon. Doon lang ang alam ko na safe ako kasi maraming taong makakakita sa atin. Walang traidoran. That is my purpose. Para wala makapag-tridor sa atin. Bit naman kita isiset up doon, di ako nanagot. Kung may bumaril sa'yo doon, may manapak doon sa'yo. Ako ang mananagot sa'yo. Ako naghamon eh. Ako ang naghamon. Namatay ka doon, tanga ka. Sino mananagot? Ako. Tanga to. Tanga mo. Norman. Ang utak mo pampelikula lagi. Anak ng puting. Tapos sa GC nyo, yabang mo, pababaril mo ako. Kami, may ebidensya kami. Pinost na kanina yung, yung conversation nyo. Pababaril ko nga sa mga bata ko yun. Sabi ko, huwag, putang ng tapang. Sino bang hinamo ko? Bata mo. Tatanga-tanga rin yung bata mong yan eh. Saka may harap sa akin mga bata mo pag sila na hinamon ko. Ikaw ang hinahamon ko, Norman Mangusin. O yung post ko kanina, nirepost ko lang. Sabi mo, pupuntahan mo ako dito sa Chaong. Babasagin mo mukha ko sa harap ng pamilya ko. Papasukin mo ako dito sa loob ng bahay. Noon mo pa ako hinahamong ganan. Ayaw nakatanghamunin. Sorry ha, Norman ha. Hindi na kita hahamunin. Promise. Pero pag hinamon mo ako, kahit saan ako, pupuntahan kita. Hindi na ako maghahamon sa'yo. Ikaw ang maghamon sa akin. Kahit saan mo gusto. Ang kondisyon ko lang, tayong dalawa. Na putang ina ka. Tayo lang dalawa. Walang waiver. Ang utak mo kasi pagkaperahan lahat ang nangyayari. Pagkaperahan yung pagsugod sa'yo, pagkaperahan mabasag ang mukha mo, yung mukha mo hindi worth yan, bayara kahit basagin ko. Hindi worth bayaran ng mukha mong basagin. Putang ina mo, basag na yan. Basag na yung mukha mo. Wala nang babayaran dyan. Ang gusto mo, kahit ikaw ang naghamon at ikaw ang sinugod, ikaw pa magdidemanda. Sinabi ko na si ito, Norman, noon, kung natatandaan mo, hindi uso sa akin ang hablahan.
Alam ng mga nanonood dito yan. Noon ko pa sinasabi, hindi uso sa akin ang hablahan. Taga rito ako sa Tsaong. Taga Quezon ako. Hindi uso sa akin ang hablahan, Norman. Ang gusto mo kasi, hamunan. Pag pinuntahan ka, katulad ng pinunta ka na Atty. Sabi, iahabla mo, putang ina mo. I can see any logic in there. King ina mo, Norman. Ang hilig mo sa demanda. Anak ng pating ka, Norman, no? Ayoko sanang mag-live, kaya lang, na ako, nauurat ako dun sa mga mo. Tinitrigger mo na naman ako. Hindi kita hahamunin, Norman, na ha? Hindi na kita hahamunin. Pero pag hinamon mo ulit ako, siguraduhin mo lang tayo lang dalawa. Para hindi sabihin ng tao na content lang ito. Ayoko nang sinasabihan kami na content ito eh. At dahil lang naman po ito lumalabas sa social media, awareness po kami. Binibigyan namin kayo ng warning dito. Kaya kailangan namin ilabas sa social media to. Dahil kung ipagpapalit ko lang ang ginawa sa akin ng hayop na yan sa pera at sasabihin yung content ito, ay hindi nyo na makikita sa social media. Demonyo ang putang inang taong yan. At sa nagsasabi niya, sigurado, hindi nyo alam ang pinaghuhugutan ko. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam kung saan nagmumula itong sinasabi ko. Kaya ayoko magkakabangga tayo sa mga nagko-comment dyan na pareho kayong tanga, pareho kayo nagko-content lang, nag-usap na kayo. Nasa sa inyo naman po yan eh. Pero wag na wag kayo magsasalita ng mga salitang nakakasakit sa akin. Kasi makakatikim din kayo ng masasakit na salita. Hindi nyo alam ang pinaghugutan kong lahat na to. Napakalalim po. Napakalalim ng ginawa sa akin ng taong yan. Ang dami ko pang... Nasunog lang yung channel niya eh. Ang dami sinabi sa akin niya nung araw na nung bata pa ako, palipat-lipat kami ng bahay dahil magnanakaw ang aming pamilya. Ang hanap buhay ko nung bata pa ako, pupunta ako ng sementeryo, nanakawin ko yung mga ngipin ng mga ginto ng patay, putang ina mo, pampelikula yung Norman eh. Marami pa po. Marami pang sinabi yan. Ang masakit nito, noong sinasabi niya yan, yung mga salitang yan, ako po ay hindi makaimik dahil lahat ng tao sa paligid niya ay kakampi niya. Kaya nga yung pagkakataong ito, nasasabi ko itong nararamdaman ko. Dahil ang tagal kong pinigil ito, ang tagal kong kinimkim ito para sa kanya. Kung nalalaman nyo lamang, lalo na sa mga nakasubaybay, ang mga pinagsasabi sa akin yan, na ultimo mga anak ko'y magnanakaw, magulang ko'y magnanakaw, palipat-lipat kami ng bahay dahil kami lahi na magnanakaw, ay putang ina, kung kaysa inyo nangyari yan, baka pinatay nyo na yan. Pero nung panahon na yon, nanahimik na lang ako kasi tuwing magsasalita ako, lahat na tao'y kalabang ko dahil naniniwala sa kanya. Kaya ako'y nanalangin na darating ang araw, makakapagsalita rin ako sa tamang panahon. Ito na po yung tamang panahon. Hindi, alam nung iba kung paano ko siya hinuhugot dito. Hindi rin tungkol dyan sa pasweldo na yan. Yung mga ginawa niya sa akin pang aalipustap, pagmumura, pagpapahirap sa akin pamilya. Hindi ko sinasabi naman mabait akong tao eh. Tao lang po ako.
Pero ito yung matagal ko nang hinihintay ng pagkakataon na makapagsalita ako tungkol sa kanya. Kung alam nyo lang. Kaya pag nagsasalita kayo na content nyo lang yan, ayokong pansinin pero ako nasasaktan pag sinasabi yung content lang to. Dahil hindi ko pa pagpapalit ang dangal ko sa pera. Hindi ko po ipagpapalit yan. Magko-content kami ni Norman Mangusing, kikita ako. Ako naman po may trabaho. Lalo-lalo na noong December. Hindi na ho ako magkandamayo paano ko pa makukuha yung mga shows. May mga trabaho po ako. Ayoko magyabang. Pero po ako pwedeng kumanta sa banda. May banda ako, may show akong sarili ko. Pwede ako mag-ballroom dancing. Pwede ako magbenta online. Marami po akong pwedeng hanap buhay. Kung ito rin lamang magiging hanap buhay ko at magbabati kami ni Norman Mangusin, ay kahit magbote-bote ako gagawin ko. Yun po sinasabi ko sa inyo. Hindi po alam ng iba yung pinaguhugutan ko na to. Ang nakakaalam po lang nito, yung mga nakaabang na ng matagal na. Lalo-lalo na po sa mga hindi nakakasubaybay. Hindi po ito sarsuela, hindi po ito for content. Ang nilalabanan po namin dito ay manloloko, marami ng nalokong tao, na kami isaksi, na ginamit kami, at ayaw naming mangyari sa amin. Mangyari sa kanila ang ginawa niya sa amin. Napakarami na po. Sabi ko nga sa inyo, may namatay na. May isang babae na minanyak niya. Nagpadala ng picture. Nung inaway siya, hindi siya pinautang, ipinakita yung picture, napahiya yung tao, nagpakamatay. Putang inang taong yan. Merong isang OFW na inutangan mo, hinututan mong hayop ka, na naging homeless na. Nung maging homeless na yon, hindi makasingil sa'yo. Pinagmumura mo pa, kasama ng mga bataan mo. Kayo, si Iyama, si Dong Batalan, si Limor, putang ina ninyong mga supot kayo. Dong Batalan, isa ka pa. Ang kilala nyo lang si Norman Mangusin eh. Hindi nyo kilala yung mga naging galamit. Dong Batalan? Milyon po ang kinurakot niyan. Nasaan siya ngayon? Sinipa ni Norman Mangusin. Bakit hindi nagsasalita? Ayaw na nilang mapahamak. Mapapahamak talaga yung mga yan. Kasi sa kanila bumagsak lahat ang pera. Ganon po kalalim yan. Marami pa pong involved na tao dito. Yun po ang nilalabanan namin. Ngayon, tama. May namatay na rin sa depresyon. Kilala namin ni JC yun. Saksi kami. Tapos sasabihin nyo kaming content lang. Hindi ko po kayo inaaway dito. Ha? Pasensya na po kayo. Ipinapaliwanag ko lang po sa inyo dito. Na dapat ho tayo magtulong-tulong pa. Kami po ay nakuha ng simpatya sa inyo na kami tulungan nyo. Para itong taong ito'y wala nang maniwala. Dahil kapag si Norman, walang nagpapalipad, walang nanonood, walang sinusweldo sa social media, wala na po yung pera. At tungkol sa mga kasukasuhan, meron pong nagpapail na ng kaso. Marami na po nagpapail ng kaso. Napakarami na po niyan. Kaya nga po sabi ko po sa hindi na ako nakisawsaw dyan. Hindi na uso sa akin ang hablahan. Hayop ka, Norman, talaga. O sabi ko nga, ayun, ipinaliwanag ko lang kung ba't hindi ako pumunta ng Heritage kasi sinet up na ako maga pa lang. At nasa sa akin lahat ng ebidensya. Sabi ko naman sa iyo, Norman, hindi lahat ng nasa Heritage, tao mo, at hindi ko may-ari niyan. Ultimo yung guardian, binigyan mo ng 1.5 na pammeryanda, para saan yun? Kawawa yung mga empleyado dyan. Papahamak mo pa.
Masasabi ko po sa inyo, huwag nyo nang panoorin. Meron naman kami mga taong nakaabang sa kanya para i-download lahat. Kasi ang gusto niya, nakasubscribe ka. Pag kayo po'y nakasubscribe, kayo po'y may bayad po yan. Yun ang gustong-gustong mangyari ni Norman Mangusin. Di ba lagi yan sinasabi, please subscribe. Mr. Caliber, may bayad po yun. Yun po ang paraan paano niya kayo pagkakitaan. Iikot siya. Daw di umano, sa mga school. Magbibigay ng 10,000 kung sinong makakalabit na nakasubscribe sa Mr. Caliber. Ang sabi niya, nakasubscribe. May bayad po yun. Kailangan nyo mag-subscribe sa kanya. May bayad po yun. Kung talagang tutulong ka, randomly, wala nang subscribe. Kahit hindi nakapalaw. Kung gusto mong tulungan, tumulong ka. Hindi yung ultimo 5. Isang araw natin pag-usapan. Sa isang araw natin pag-uusapan, kukwentahin natin kung magkano ang ginastos ni Norman Mangusin noong panahon ng pandemic. Nakuha na namin yung pattern. Kukwentahin natin doon sa sinasabi niyang trilyon-trilyon na pera. At bakit siya naghirap? Ang problema kasi ibinabaoy po sa atin yan Ibinabaoy na kaya daw siya nawala ng pera, na kaya daw siya nawala ng pamilya kasi tumulong siya sa tao. Binabaoy po ang tawag sa amin yan Isinusumbat. Ngayon, sa isang araw po, magla-live ako. Bibigay ko sa inyo yung datos at buong kwenta kung magkano ang ginastos niya at kung magkano ang kanyang kinita. Para hindi niya masabi sa atin na naubos ang kanyang yaman dahil ipinamigay niya sa tao. At kabukod tangi lang naman po siya. Ang sumumbat na naghirap. Samantala nung pandemic, lahat nakabangon na. Ay bakit siya hindi pa makabangon hanggang ngayon? Di ba? Ang dami na pong nakabangon ng panahon ng pandemic. Ako nga nakabangon Yung iba dyan nakabangon na. Nung panahon nung mag-pandemic, nakabangon na po tayo. Kabukod tangi si Norman Mangusin ang hindi nakabangon. Bagkus ay nawala lahat ang kayamanan na siyang isinusumbat sa tao. Yan po ang babalikan natin sa susunod nating live. Kukwentahin natin one by one kung magkano ang kilo, kung ilang kilo, saan niya ipinadala. Tangina, Norman. So, yun lang po. In-explain ko lang po sa inyo na sana po, itong mga nanonood sa atin, yung mga nagko-comment po, wag po tayong magbanggaan, please. Wag po tayong magbanggaan. Tulungan nyo po kami. May marami po kami resibo. Yan, sina Byron na dyan, sina JC, ang dami naririto sina Ka Aruba, sina Ka Spencer, sina Tag Rivera, andito. Wag po tayong magbanggaan. Please, spread this my message. Wag po tayong magbanggaan dito. Itinataya ko po ang pangalan namin dito. Kami na po Genius. Sa amin po mga grupo. Hindi po ito for content. Isa po itong usapin tungkol sa isang taong manloloko. Walang kwenta ang sinasabi mo, Alex Espanola, putang ina mo. Yan. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Kapag hindi ka nakikinig, nakikipanood ka lang. Diba? Tapos ako pa iti-trigger nyo. Tapos pag sinagot ko kayo, minura ko kayo ng putang ina mo, mag-uumpisa ng magalit ka sa akin. Diba? Yan, tama po ito. Paano pong tulong ating gagawin? Bantayan nyo lang po ang mga ginagawa niya. Kung meron po kayong mga kakilala na nauuto niya, sabihan nyo po na pag-aralan yung taong ito.
Kung may mga sinasabi siya, pwede nyo pong i-share. I-share nyo sa wall nyo. Huwag kayo maniwala dito. Huwag nyo na pong panliparan. Wala na magpapalipad. Wala na pong, ang tawag dito, magsasubscribe. Huwag na po kayo mag-follow. Pagkakakitaan lang po kayo niyan. Pag yan po ay wala nang kinikita sa social media, wala na po yan source ng perang magagamit niya sa pang-uuto ng tao. O inuulit ko, Alex Espanyola, putang ina ka. Wala kang karapatang pagsalita ako ng ganan. Ngayon, babalikan mo ako, bahala ka sa buhay mo. Pinapaliwanag ko sa iyo. Sa inyo naman po, maraming salamat po sa inyo lahat. Yun lang po, tulong-tulong po tayo dito dapat. Ito po ginagawa natin para sa mga OFW niloko niya at posible pong lolokohin pa niya. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo lahat at medyo pula na naman ho yung aking tenga. Eh baka ako yung makaluwas. Salamat po ha. Pasensya na po kayo sa akin kung minsan bastos po ang bunganga ko. Kasi mahirap po mag-explain sa tanga. Ay ako. Salamat po. At medyo ano na. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo lahat. At yun lang po. Spread out lang natin. Bantayan si Mangusin. Ang pambansang supot ng Pilipinas. Thank you po. Maraming salamat.